kasi election ito, kung marinig ninyo ang kandidato nagsasabi na lalabanan namin ang kahirapan, ayusin natin ang edukasyon, ayusin natin ang kalusugan, etc. Pero hindi i-address ang population problem, either nagsisinungaling yon, yung kandidato na yon, or any government official na nagsabing ganon, or hindi niya alam, ignorante siya sa interrelationship between population, education, poverty, health, and many other social concerns. So ang root cause po na naintindihan. sinasabi niyo, yung pinaka-root cause ng problema sa kahirapan ay yung pagdami o sobra ng populasyon dito sa ating bansa? Well, kung titingnan natin, para mas maliwanagan kung ano talaga yung drivers ng poverty reduction, no? Sa mga pag-aaral sa Pilipinas at sa ibang bansa dito sa Asia, ano ba yung mas importanteng driver talaga na nagpababa dun sa number ng poor households sa kanila? Well, una, ang pinaka-importante talaga yung tinatawag nating economic growth. So, economic growth is an important driver for poverty reduction. Now, hindi lang economic growth, kailangan mataas na economic growth. Kasi pag mababa yung economic growth, ay hindi kaya ibaba yung number ng poor household. Kung 4.4 yung ating economic growth at yung ating population growth ay nasa 2.1, ang ating net income ay mga 2.3 lang. Now, kung titingnan natin, let's say ikaw ay may sweldo at yung income mo ay nag-i-increase ng 2.3 bawat taon. Aabot ka siguro ng mga 30 to 35 years bago maging doble yung iyong kita. Ganon katagal. So, ano pong Magkano ba ideal ngayon? para magkaroon ng significant reduction sa mga bilang siguro na mahihirap? Ano pong ideal na GDP growth rate po? Sa mga bansa sa East Asia, ang kanilang achievement in terms of GDP growth ay between 7 to 8%. Paano ho yan matatranslate sa bawat Pilipino? Yung per capita Oh, siguro. per yung sinasabi capita, mo, ano? oo. Kasi kung ang income ng bawat Pilipino ay tumataas, yung ating per person na income, syempre, pag tumataas yung kanyang income ay magiging malapit siya doon. So, kung ikaw ay isang mahirap, pero tumataas yung inyong income, parang development ladder. Ang unang hakbang ay yung mga mahirap. Pagkatapos tumataas yung iyong income, ay pwede kang umakat doon sa pangalawang hakbang. Umangat ka sa pangatlong hakbang and so on hanggang ma-reach mo yung top, which is the highest. So may pag-asa kang umangat pag tumataas yung iyong income. Kanina nabanggit yung tungkol sa pagtaas ng income para mas tugunan yung poverty, no? Pero alam natin na problema rin kasi sa atin yung unemployment at saka yung kakulangan sa kapasidad, no, para kunin yung mga employment opportunities. So, para sa susunod na administrasyon, hindi ba mas magiging equitable kung bababaan na lang natin yung presyo ng basic necessities instead of targeting to increase incomes? Okay, sa mga ibang bansa, no, ng neighbors natin na nag-eliminate or at least nagpababa sa dami ng mahirap, ay kailangan talaga yung income growth, no? Pero hindi lang, sinabi kanina, hindi lang income growth ang importante, no? Marami tayong iba pang dapat isolusyonan. So sa ngayon, mayroon akong na-identify na 4 critical constraints for growth and poverty reduction. One is, nasabi ni Dr. Pernia, yung governance. So we really have right now a weak governance and we have to improve on that. The reason for that is because all projects, lahat ng mga projects, like yung ating sinasabi na kailangan may equal access doon sa mga mahirap at mayayaman, kung wala tayong good governance to support this, ay malamang pupunta yung pondo sa graft and corruption. So good governance is important. We have to demand that to our candidates. Pangalawa, kailangan babaan talaga natin or i-manage, no? I-slow down yung ating population growth. We have a limited resources. Kumbaga parang kumakain tayo ng pizza pie. Kung 8 kayo ang kumakain ay malalaki yung share nyo, pero kung 80 kayo ay liliit talaga yung share. So the only way is to reduce or slow down population so that we can recover. Aalis tayo dun sa tinatawag nating vicious cycle. Kung saan high population, low income, high poverty incidence. So that's the second. Third one is that we have to improve the investment climate.
in the Philippines para magkaroon ng maraming opportunities for high-quality jobs, no? Yung job creation. So kung titingnan natin, last year, for example, mayroon tayong 927,000 na bagong trabaho na na-create. 927,000. Pero yung mga bagong trabahador at bagong workers na pumasok sa industry ay 1.1 million. So mas marami yung pumasok kaysa doon sa available jobs. Kaya marami tayong unemployed at walang kita. So we have to increase the level of investment doon sa infrastructure, in particular job creation. And papasok lang ito, again link ito sa governance kasi papasok lang ito kung mayroon tayong good governance. Okay? Hindi naman sila papasok kung wala talaga tayong good governance. At ang pangatlo ay yung human capital. Yung sinasabi kanina sa first two sessions that we have to improve on our education and health.